Welcome sa aming channel. Sa episode na ito, ikukwento namin ang istorya ng isang lalaking gustong maghiganti sa mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Nagsimula ang kwento sa isang lumang apartment. Malakas ang ulan at kumukulog din, pero hindi ito pinapansin ng isang misteryosong lalaki na nakatira sa lumang apartment. Bago umakyat ang lalaki sa kanyang apartment, isa sa mga matandang babae ang nag-abot ng sulat dito. Dali-dali namang kinuha ng lalaki ang sulat, lalo na nung narinig niya sa matandang babae na ang sulat ay para kay Angelo Lagusa. Nagtataka naman ang babae dahil Bruno ang pangalan ng lalaki at hindi Angelo Lagusa. Hindi naman ito pinansin ng lalaki at agad na itong pumasok sa kanyang kwarto. Binuksan ng lalaki ang sulat gamit ang kanyang kutsilyo at binasa ito. Nag-iba naman ang facial expression ng lalaki matapos makita ang picture ng isang bata. Sa isang flashback, makikita ang batang nasa picture na naglalaro ng kandila. Ito ay si Luz at kalaro niya sina Angelo at Corteo. Gusto nilang malaman kung mainit nga ba ang sindi ng kandila, kahit na natatakot si Corteo na patayin ito gamit ang kanyang daliri. Dahil dito, si Angelo na ang pumatay ng kandila na labis namang hinangaan ni Luz. Matapos nito, nagpaalam na si Corteo na uuwi na siya sa kanyang ina. Bago siya umalis, pinabaunan siya ng cake ng nanay ni Luz at Angelo dahil birthday pala ni Angelo. Binigyan din si Corteo ng pera para sa panggastos nilang mag-ina. Umalis na si Corteo at nagpaalam na din ito kay Angelo. Sa daan pa uwi, nakasalubong niya ang tatay ni Angelo at agad naman niya itong binati. Pagdating ng ama ng tahanan sa bahay, makikitang nakatago sina Luz at Angelo sa kabinet upang isurpresa ang kanilang ama. Ngunit, bago pa magulat ng mga bata ang kanilang ama, may bigla na lamang kumatok sa kanilang bahay. Pinapasok naman ito ng ama ni Angelo dahil mukhang may importanteng sasabihin ang mga ito. Ayon sa isang lalaki na ang pangalan ay Vincent, namatay na daw ang kanilang leader. Natigilan naman ang ama ni Angelo, ngunit nakipag-usap pa din ito kay Vincent. Tinanong niya kay Vincent kung sino ang pumatay sa kanilang leader nang biglang naglabas ito ng baril at sinabing siya ang pumatay. Dahil dito, natakot si Luz sa kanyang nakita. Mabuti na lamang at nandoon si Angelo upang pigilan ang kanyang kapatid na lumabas mula sa kanilang taguan. Habang natatakot si Luz, tuloy pa din ang usapan ng ama ni Angelo at ni Vincent. Gustong makuha ni Vincent ang isang importanteng ledger sa ama ni Angelo, ngunit tumanggi ito. Nakiusap naman ang nanay ni Angelo na umalis na sina Vincent at ang mga tauhan nito, ngunit nasaktan lang ito. Dahil sa eksenang ito, hindi na napigilan ni Luz na lumabas ng taguan nila ni Angelo. Dali-dali itong pumunta sa kanyang ina upang tingnan kung ayos lang ito. Lalong gumulo ang sitwasyon nang naglabas ng kutsilyo ang ama ni Angelo para saksakin si Vincent. Nasalagma ni Vincent ang saksak ng ama ni Angelo, nasugatan naman ito sa kanyang mukha. Kaya lang, binaril ng mga kasama ni Vincent ang ama ni Angelo, maging ang kanyang ina at kapatid, na labis na ikinatakot ni Angelo. Pagkatapos nito, inutusan ni Vincent ang kanyang mga tauhan, kasama ang isang lalaking nagngangalang Nero, na hanapin ang ledger sa bahay. Nagpunta si Nero sa isang kwarto at binuksan ang kabinet, kung saan nagtatago kanina sina Angelo. Mabuti na lamang at nakaalis na ito sa kabinet at nakapagtago sa gilid ng upuan. Nang matiyak ni Angelo na wala na ang mga killer sa kanilang bahay, lumabas siya ng kwarto at nakita ang karumal-dumal na nangyari sa kanyang pamilya. Subalit, nakita ni Nero si Angelo at dali-dali itong hinabol palabas ng bahay. Tinutukan ni Nero ng baril si Angelo, ngunit hindi niya na ito naabutan. Narinig ang putok ng isang baril, ngunit hindi niya natamaan si Angelo. Nagpunta si Angelo sa bahay ni Corteo at sinabi ang nangyari.
Humingi ng tawad si Angelo kay Corteo dahil delikado ang pagpunta niya sa bahay ng mga ito. Sumagot naman si Corteo na wala namang maghahanap at hahabol pa kay Angelo sa bahay nila, kaya wala na siyang dapat pang ipag-alala. Pinatay naman ni Corteo ang sindi ng kandila, gaya ng ginawa ni Angelo kanina noong naglalaro sila. Sinabi din ni Corteo na simula sa araw na iyon, ay magiging magkapatid at magkasangga sila palagi kahit anong mangyari sa kanila. Kinabukasan, umalis si Angelo habang natutulog pa si Corteo. Binisita niya ang bahay nila, ngunit nadatnan niyang sunog na ito at wala na ang bangkay ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang taon, malaki na si Angelo at iba na din ang ginagamit niyang pangalan. Ang dating Angelo ay kilala na ngayon bilang Bruno. Pero, ang hindi nagbabago ay ang plano ni Angelo na gantihan ang mga pumatay sa kanyang pamilya sa lalo't madaling panahon. Ito na ang ending ng part 1 ng ating kwento. Kung gusto mong malaman ang mga sumunod na pangyayari, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa aming mga video upload.